Good afternoon. Afternoon na kuya. Good afternoon. Happy Monday sa inyong lahat. Happy Monday. It's 12:43 PM na po dito sa Ontario, Canada. Eh kuya, ang ingay ng ano mo. Katatapos lang niya kumain. Tingnan mo, ang ingay-ingay. Oh. Kasama ko dito ang aking sidekick na naman. Happy Monday. Easter Monday ngayon. So, I hope you guys had a great Easter. Super ang aming Easter. So, it was amazing. And, yeah, fun. And then, mostly kami lang talaga. And then, church Friday sa Sunday, we went church and then, right kuya? Yes. And then we had breakfast with the church community. So it was Olivet Church. Yung bagong church na pinupuntahan namin every Sunday na, because nag-start lang ito last month because of course wala na akong Sunday work, so which is awesome. Blessings. Thank you, June. Thank you for watching. Maraming salamat. So, good afternoon. Again, nasa Ontario, Canada ako. Good afternoon, good evening, good morning. Kung saan man po kayo sa mundo. I hope you're having a fantastic day. And again, I hope na nag-enjoy kayo sa Easter holiday. So, yes, that's the main thing. And of course, wag nating kalimutan na we are saved and we are blessed dahil talagang dapat na ano nga ba sa Tagalog yun? Nakalimutan ko na kung ano sa Tagalog yun, na dapat talagang we remember na magpasalamat at sa lahat ng biyaya, and then for Jesus to save us, diba? So yeah, so we did that and it was good. It was amazing. So yeah, masarap ang feeling talaga. Yeah, so anyhow, ang nilagay ko dyan sa caption ko naman, ang ating pag-usapan ngayon is kung ano yung kung sasabihin mo sa sarili mo, di ba lagi naman ang sabi ko dati when I think I was discussing one of my lives as well, na kung ano yung iniisip natin is yun ang mangyayari sa realidad natin, di ba? So yes, kanina kasi may kausap ako before pa man ako nagturo, before kami nag-exercise ni RJ dahil sa dami namin kinain ng weekend kuya, right? Yeah, so yun, yung kausap ko kasi kanina is ang sabi niya sa akin, I don't think it's gonna be hard, like, you know, because of course I told her about it. We're talking about the business because she was inquiring about the business, and then she was saying na so I told her that this is what we do. We teach people on how to earn extra income online, and then I went on to mention that if you are interested to know about the business, then I asked your email address so our system can send you the information that you need. So yun ang sabi ko sa kanya, and then sabi niya, so if it's doable anywhere, and then you have the training site set up, you have everything that you need to succeed, then I don't think it's gonna be hard. So which is, sabi ko sa kanya, wow, I love the way you think, sabi ko sa kanya, because of course when you think na tawag doon na mahirap, then mahihirapan ka talaga, because you would, like, sinabi mo na sa sarili mo na mahirap ito, so mawawalan ka kaagad ng motivation doon pa lang, di ba? So wala kang tawag nun, yung wala kang diniscourage mo na kaagad yung sarili mo. So mahihirapan ka talaga, mawawalan ka ng motivation, so hindi mo gagawin yun. Whereas kung sasabihin mo sa sarili mo na I don't think it's gonna be hard, I think I can learn about this, I think I can do this. Pads, thank you for watching guys, thank you for tuning in, maraming salamat na sinasamahan niyo ako ulit. Thank you. Yeah, so
yun nga ang sabi ko sa kanya. So I said I love talking to someone who's very positive, very enthusiastic, and very open to learn. So yun ang sabi ko sa kanya. And then of course we went on to so I sent the information to her. So yes, hoping na talagang mag-take action siya, because I really love the way she talked to me. But good evening, shout out from Kagawad Pads, Buena Vista, Guimaras, Island, Iloilo. Oh wow. Yes, kumusta diyan? Oh my God, madaling araw. Thank you sa hearts at saka sa thumbs up diyan. Yes, shout out daw kay Kagawad Pads. So, Pads, did I pronounce it properly? Shout out daw. So, yes. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa Easter nyo dyan. And yes, maraming salamat for tuning in. At shout out sa inyo dyan sa Guimaras, Iloilo. Wow, Iloilo. Nakakaintindi ako ng konti ng Ilonggo, but hindi ako nakakapagsalita. Thank you diyan sa mga hearts at thumbs up nyo, mga reaction nyo diyan. Maraming salamat. Yes, so so yun yung sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, wow, this lady is very inspiring. She's very motivated. She's very willing to learn. So I told her na sa business na ito, or in anything that you do anyway, ingat lagi, ma'am. Thank you. In anything that you do, if you are open, marami ka talagang matutunan. If you are open. Basta ang ano mo lang is you have to be willing to learn, you have to be open-minded, at saka na andoon yung willingness mo na magpaturo. Yes, magiging successful ka dito sa business na ito. So yan, so yun yung sabi ko sa kanya, and she's very excited, so which is amazing. So yeah, and of course I always say na if you are willing to learn, I am here to teach you. I am, like, you know, I always tell my business partners, not only the one in my teams, na I'm always open. I'm always open because I dedicated myself na talaga na kahit papaano, kahit anong busy ang ano ko, kahit anong busy ako sa buhay ko, I always make sure na I check in sa business ko, I check in sa training ko, and I always try na in a day na meron akong ma-learn, not only sa business ko but also sa life talaga in general. Sa life in general. Kasi, thank you, Merlita. Thank you for watching. Maraming salamat, guys, for tuning in. Maraming salamat na sinasamahan niyo ako na naman. Thank you. Yeah. So, maraming salamat pala sa aking mga followers. Yes. Thank you. I appreciate each and every one of you. Maraming salamat na naandyan kayo. Pinapalo niyo ako, nag-interact kayo sa mga posting ko, nag-share kayo sa mga posting ko. Thank you. Daisy, thank you for watching. Thank you. I appreciate each and every one of you guys. So maraming salamat. Yeah, so coffee break muna tayo. Yeah, so talagang sabi, Marian, thank you for watching. Sabi ko nga sa kanya, so I love talking to people na talagang open-minded, na talagang willing na matuto. So yan ang gusto, ang sabi ko, I love talking to you like that. Because talagang ano na siya, very excited. And then I said to her, okay, just watch the free webinar, and then at any time you let me know. You can message me anytime, you can reach out at any time. And then if you need more, like, you know, if you would like to have a one-on-one talk with me, I will be more than happy to do that. So yan.
So yes, I'm excited too. I'm excited to help her. So yeah, so yan ang gusto kong ang tawag doon, ang gusto kong tao na makausap. So which is talagang napaka-positive niya. So yan ang kasi kung talagang kaya nilagay ko diyan, kung sasabihin kasi sinabi ko sa kanya, ang sabi niya kasi sa akin is I don't think it's gonna be hard. Parang iyan, thank you for watching. And she said I don't think it could be that hard. So I said to her na sabi ko sa kanya, it doesn't matter kung ano yung nasa harapan natin if we are willing to learn and we're open to explore things, then matutunan talaga natin. So yeah, so medyo talagang nag-click kami dalawa. So it was great. So yeah, so yan, excited ako for her, excited ako for the future, so which is amazing. So yeah, and yun, kaya sabi ko diyan sa caption ko is talagang kung ano yung iisipin mo. Pag sinabi mo kasi pagka meron kang gagawin, so let's say nag-apply ka ng work, nag-apply ka or nag-umpisa ka ng business, or nag-study ka, tawag nun, mag-i-schooling ka, and then basta open ka lang talaga na matuto. So walang mahirap. Andiyan na ang frustration, andyan na ang challenges, kasi naandyan yan every single day, nasasalubong natin yan. Now, kung close-minded ka, is kunting aberya lang, kunting frustration lang, ay tumigil ka na. Diba? Ganon yun. Pero kung strong yung willingness mo na matuto, na open ka na magpaturo or explore different avenue para ma-improve ang sarili mo, then walang imposible. Walang imposible kung marunong kang mag-sacrifice, marunong kang magtiyaga, then kung ano yung gustuhin mo sa buhay mo is makakamit mo. Diba? Ganun yun. So, yeah. So, anyhow, so I'm super excited for her. Super excited for the future. So, which is talagang, talagang hype up na naman ako. I'm normally hype up anyway every day. Because why not? Why not? Life is too short. Tibor Cruz, maraming salamat for watching. Because why not? Life is so short, guys. So have fun, learn as much as you can, enjoy life. Talagang dapat ganun ang magiging goal natin. Because for me, talagang grateful ako na nag-explore ako on a different, may raccoon doon na. Yeah, that's raccoon. Yeah, someone hit the raccoon in the middle of the road. Yeah, so anyhow, grateful ako na nag-step out ako from my comfort zone. Talagang marami pa akong bigas nakakainin para ma-achieve ko yung goals ko, but I'm doing my best. I'm trying every single day. I do the small step every single day because life is busy, pero kung pagbigyan natin yung ating goals, kung pagbigyan natin yung kung ano yung gusto nating makamit sa buhay natin, maglalaan tayo na kahit ilang minuto lang yan every single day, mag-compile yan into a massive success. So hindi ako bored, hindi ako talagang, I'm always excited to learn something new every day. I'm always excited to check our business community dahil napakaraming paghuhugutan mo ng motivation dito sa business namin. Super dami. And I try to look at things talaga na in a very positive way, kasi nakakatulong sa akin. Hindi ako madaling na discourage doon sa mga, minsan may nakakausap ka din talaga na mga bastos at saka mga rude
So hindi mo maiiwasan yan. But then again, if your mind is ready, if you're ready na sa araw mo na piniprepare mo na ang sarili mo na it doesn't matter kung anong dadating sa iyo, is you will stay on a positive note, then hindi ka madaling ma-discourage. So yan ang ano ko, yan ang palaging goal ko in every single day na piniprepare ko ang sarili ko at nagpipray ako, and then talagang open lang, and then I feel amazing inside. I feel great. So gusto ko kaya yan ang ginagawa ko every single day dahil nakakatulong sa akin, and I know okay. Andy Nono, thank you for watching. Thank you everyone. Ang dami nyo. Thank you. Kung nakakatulong sa akin yung aking ginagawa in my daily routine, I'm sure na makakatulong din po sa inyo. Kaya sinishare ko yan para para maganda, kasi yung makakakuha tayo ng ideas. So, ang sabi ko nga sa sarili ko dati, I wish na marami akong time in a day para magawa ko yung gusto kong gawin. And then, nagbasa ako ng book, and then, ang sabi, kung yan ang magiging mindset mo, so talagang every single day is parang kulang yung 24 hours mo. So, ibahin mo ang mindset mo. Thank you sa heart diyan. So, ibahin mo ang mindset mo. Think about it na ang time ay nasa side mo. So yan, talagang nakakatulong sa akin. So now, sabi ko, naglalaan na ako every single day. Ginagawa ko rin yan. Bumabalik na ako, nagbabasa na ako. Kahit na busy ako sa personal life ko, busy ako sa mga activities ng anak ko, busy ako sa family ko, busy ako sa, I'm still working part-time, nagtuturo ako. Imaginein mo yan, hindi ka naman pwedeng magturo kung hindi ka nagpa-practice, di ba? So yan, ganun ka-busy ang buhay ko. However, I still make time, I still find time na gawin ang training ko, na silipin at gawin ang business ko. At ngayon, nagkaroon ako kung ano yung small window ko, ginamit ko yan para bumalik ako sa pagbabasa ng libro. So yan ang ginagawa ko now every day. Every single day, kahit 5 minutes lang yan, nagbabasa ako ng book. Yeah. Kasi ganun ang ano ko dati. Nagbabasa ako dati nung ako'y nani pa dito sa Canada. After my shift, yan, nandun ako sa kwarto ko. Hindi ako nanonood ng TV, nagbabasa ako ng libro. Dahil gusto kong ma-improve yung English ko. Syempre hindi tayo sanay na mag-English, di ba? Laila, thank you for watching natin. Thank you. And kasi talagang nasa sa atin yun. Kung gusto nating mag-improve ang sarili natin, sisikapin natin na matuto tayo. Hindi natin lilimitahan ang ating sarili. So yun ang ginawa ko. So now, talagang tawag nun? Sabi ko nga kahapon, sabi ko na kahit nasa bahay lang ako, after na mag-church kami kahapon, after na gumala kami ng konti as family, and then pagbalik namin sa bahay, so binalikan ko yung book na binabasa ko, and then medyo na yung mata ko, nag-tired yung mata ko. Nakapagnapa ako. Imaginein mo yon. So sabi ko, ay talaga lang. So kung iisipin mo na wala kang enough time for a day, then wala ka talagang enough time for a day. Pero kung iisipin mo, babaguhin mo ang mindset mo. Thank you, Laila, Joy. Thank you for watching. Maraming salamat. Yeah. So maraming salamat na sinasamahan niyo ako, guys. Maraming salamat. So talagang iniba ko yung mindset ko. Iniba ko yung pag-iisip ko na wala akong time na gawin ito, gawin ko yan kasi busy ako. No, iniba ko yan. So, yan, sabi ko nga, yung libro na binabasa ko, ilang pa lang ako noon, ilang days pa lang, nangalahati na ako. Sabi ko, oh my God, and I feel awesome.
na nakabalik na ako dyan sa routine ko na yan. See? Kung hindi ko inumpisahan yan, what kuya? Yeah. Kung hindi ko inumpisahan yan, kung hindi ko binago yung mindset ko na, yes, I have 5 minutes, I have 10 minutes, I have 15 minutes to read, to go back, to read my book, then, hindi ko magagawa yun, di ba? So, yun, talagang naando na yung time management mo rin, and then, nandoon na yung willingness mo na talagang gawin mo yun, naando na yung promise mo sa sarili mo na gagawin ko to. It doesn't matter how busy I am in a day. Bibigyan ko to ng time, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes. It doesn't matter kasi pagka ginawa mo yan every single day, mantakin mo. Pagdating ng isang buwan, ilang minuto ang naigugol mo doon? Ano ang natutunan mo doon? Because kung nagbabasa, yun nga, sa school, syempre natututo tayo. However, mas matuto tayo kung magbasa tayo ng books, especially books na tawag nun na parang real story or real experience of people. Yun kasi ang binabasa ko. Kasi pinagdaanan nila yun. Na-experience nila yun. Nakita nila ang result. So yun ang pinag-aanuhan ko ngayon ng aside from nagagawa ko ang business ko, meron akong nagtuturo ako ng fitness classes, nakakapag-practice ako, may business ako na ginagawa, na doon ako sa activities ng anak ko, na nakakapagluto pa ako para sa pamilya ko, tapos bumabalik na ako sa pagbabasa ko. Di ba? So, kung hindi ako willing na gawin iyon, is wala. May i-stack lang. So, talagang kasi ako yung tao na hindi ako tawag nun, hindi ako tumitigil, hindi mo ako makita na nakahilata, not unless kung I'm not feeling well. But thank you Lord that I am healthy, and bihira mangyari na mapagod, so it is amazing. But think about it, I build that resilience, I build that strength. Ilang taon na ako nagtuturo? 8 years. This is my 8 years na nagtuturo ako ng fitness classes. Yeah, this is my 8 years. So binild ko yan. Tapos mayroon pang iba, syempre, yung ibang tao may excuses, sa katulad ng isang kaibigan ko. Ikaw kasi, sabi sa akin, ikaw kasi, tawag nun, outgoing ka kasi, talagang, daw ako, talagang personable daw ako. Sabi ko sa kanya, hindi po ako ganun dati. Nung ako ay nasa elementary, nasa high school, shadow po ako ng older sister ko. Introvert ako. Pero nabago yan dahil willing ako na baguhin yun. And then from there, dinevelop ko yun. So kaya ganun. So hindi excuse ang mahiyain ka, hindi excuse ang wala akong pinag-aralan, hindi excuse yun. Because while we're alive, dapat talagang nag-aano tayo, na matuto tayo, na talagang magle-learn tayo everyday. But anyhow, humaba na naman ang aking live. Thank you guys na andyan pa kayo. Sa kakatsat ko dito. Thank you. Maraming salamat. Dito na kami. Malapit na kami sa bahay again. Tingnan mo. Lagi kong sinasabi na iksi lang yung aking live. Pero laging, Lani Gonzales, oh my God, thank you. Lan, thank you. Malapit na ako sa bahay. Magbababay na ako. Thank you. Ipang Kapili, thank you. Thank you for watching. So yes. So kung gusto talaga natin na matuto, yes, gawin natin ang dapat nating gawin. But anyhow, nandito na po kami sa bahay. So thank you again sa aking mga mga viewers. Thank you guys na sinamahan niyo ako. Maraming salamat. So enjoy the rest of your Monday, and enjoy the rest the week. Mag-start pa lang tayo ng week. So maraming salamat uli, and
Ingat po. God bless. Thank you.